anak ng tipaklong naputol mga bibi. Naputol po ang live natin. Ba't ganun? Naputol yung live ko. Biglang naputol lang. Kalukan naman yan. Hello po, good morning ulit. Naputol yung live. Wala naman akong ginawa. Basta lang naputol. Hi, Sergio. Hi, Sergio. Bigla lang naputol yung live. Hindi ko naman inano. Hi, Annabelle de los Reyes. Yes, napanood ko na po. Napanood ko na po yun. Ilang naman ang inaabangan ko sa YouTube. Yung kay Migs at saka kay Rapi Tolfo. Tapos pag Sabado, Investigador. Ganun. Hi, Beatrice Puente. Good morning po. Kain po tayo. Naputol yung una kong live. Hindi ko alam kung bakit. Hi, Chavez Delgado. Hello po. Good morning. Hindi lang po talaga ako makapagsigaw ng todo kasi may mga aswang sa labas. Kaya po ako nakapag-live kasi kakain ako. Para pag tinignan nila ako dito, ba't ako nagsasalita? Sabihin ko na kumakain pa ako. O, diba? Dilaw yung kanin natin, dilaw. Kakain ako ng konti lang. Hi, Cass. Tulog ka na? Wala pa. Subong palang kumakaon. Timo ko gamay kay masakit na karon tiyan ko hindi ko kakaon. Pero tingadaan katugnaw. Hi, Van Ali. Good morning. Kabsa yata to. May patatas na maliliit na tinadtad. Hi, Ros de los Santos. Good morning ulit. Hi, Alex Manansala. Good morning. I'm good. Kaon ta rinan, oh. Kaon ta gid nagmay. Nami ta ko tangkong sa sudan ta. Ay, kabayo. Hindi ako nagluluto. Rinan Espino, good morning, sabi daw ni Inday Bilyones. Hi, Gang Ros Bilasta. Birahe kaon kay matugnaw. Wala ka na makaon kay masakit yung tiyan ko. Masakit yung dila ko na singaw. Kaso, kinahanglan ko gud nga magkaon kay magsakit ni karong tiyan ko. Hi, Hepseba kun hinayon. Hello po, good morning. Ano ba tawag nito? Kabsa ba to? Mamaya ako matulog mga alas 2:30 ganun, 2 AM. Kasi may ginagawa pa ako pagkatapos kung may inaayos pa ako ng mga transaction.
Don't worry, Alex Manansala. I'm always good. Hindi yata to kabsa. Ewan ko kabsa ba to? Tawag dito. Kasi paiba-iba naman eh. Always take care of yourself. Yes, thank you po, Alex. Take care also. 9 in the morning ako magigising. Pero dinadaya ko sila minsan 10 na. Wala namang New Year sa atin dito. Happy New Year man, pero wala talagang New Year. Walang ano dito. New Year na New Year eh. Grabe yung trabaho. May gatas ako. Nagtimpla ako ng gatas. Sa gisingan naman dito, dinadaya ko sila. Pinapakinggan ko yung yung bukas at saka sarado ng pinto pag umaga. Kasi alam ko yan kung sino yung andyan sa labas. Pag alam kong yung amo kong lalaki, bilis-bilis ko yan, mabilis ako nang bumangon. Ako dito for gising. Pero maaga naman ba yung mo, yung pahinga mo? Kasi sa akin dito, mostly kasi yung pahinga ko dito ay 12. 1, 12, ganun. Tulad ngayon, kakatapos ko lang ng trabaho. Hi, good morning, Melvin Andres. Hello po. Okay naman yung pahinga ko dito. Kumbaga, okay naman yung time ng pahinga ko dito kasi maabot naman siya ng 8 hours. Hindi katulad ng iba na kaso nga lang buong araw talaga akong pagod. Ang dami talaga ng trabaho. Nandito ako sa sa Saudi sa Dammam. Ba't ang aga naman ang gising mo? Ba't alas 4? Di ba dapat ang gising dito eh? Pero may pahinga ka naman. Hi Cherry, hi Chen Grijalba. Hello brother. Thank you for supporting my YouTube channel always ha. Salamat sa panonood lagi ng aking upload sa aking YouTube. Brochino Grijalba, thank you po. Ingat din po. Hi Mary, ilan taon ka na dyan sis? 2.5 na, hindi pa nakauwi, gawa ng mahal ang ticket. 2.5 na talaga. Saktong-sakto. Nung 25. Start ko work 4 AM to 3 PM, rest 3 PM to 5. Buti ka, may rest ka sa hapon. Kasi ako wala, dire-diretso sa akin. Makapagpahinga ako pag, hindi ako inuutusan. Ang mga tao dito sa bahay hindi naalis. Sa dami nila, minsan lang talaga sila na umaalis na lahat. Sobrang lamig din ba dyan sa inyo? Oo, Ilongga ako. Ilongga ako be.
Malamig dito. 9 degrees na ay. Taga Iloilo ako, taga Sara. Taga Sara ako, taga Sara. Dito hindi umuulan. Hindi umuulan ng yelo. Pero alam ko sa Riyadh umuulan ng yelo eh. Pero dito, halos apat na araw na, na umulan. Grabe yung putik sa labas. Bakulod ka. Anong magtandong? Maganyan? Naghihijab ako. Kasi, naghihijab ako kasi tinatayo ko yung headset sa tenga ko. Pag tag-init nga, sabi ng amo ko, pwede namang hindi ka maghijab kasi tayo lang naman dito sa bahay. Si Baba, matanda naman. At saka yung mga amo ko dito, yung amo kong lalaki. At saka, mga anak niya, hindi naman sila katulad ng iba na religyoso. Pwede naman akong hindi maghijab. Kaso nga lang, naghihijab talaga ako kasi tinatago ko yung headset sa tenga ko. Ayun no. Asan na ba ni? Ayun pala. Ang hijab ko. Mas maganda pag may hijab eh. Kasi yung buhok natin na kumbaga na hindi siya kasi uso dito nalalagas yung buhok natin. Maganda pag may hijab kasi hindi siya nalalagas. Hindi tayo lagi mapagsabihan na buhok natin yung napunta sa pagkain nila. Di sila magsisihan. At saka maganda tingnan pag nakahijab. Ako nasanay na rin ako naghihijab Pag wala akong hijab katulad ngayon, para yung tenga ko pinapasok na hangin. How are you, Chino? Dito sa akin, hindi siya makasisi sa akin. Paano? 50. Maganda pag nakahijab. $50 degrees. 50 degrees here in Saudi Arabia is so hot. Kapareho tayo. Maligo ako sa tanghali. Hanggang madaling araw, pag madaling araw katulad yung mapahingaan ako madaling araw, pagtanggal ko ng hijab sa buhok ko at saka yung pantali, basa pa rin yung buhok ko. Kaya dito ang ginagawa ko dito, yung buhok ko, alternate lang yung pag basa ako ng buhok ko dito. Para may pahinga siya. Kasi pag araw-araw basain yung buhok natin, araw-araw din siya para hindi siya natuyo. Kasi hindi nga natin malugay pag sa araw. Ang dami kayang lagas. Kaya pag uwi ko ng Pilipinas, kalibaw na ako. Nako. Buti nga yung kanin, hindi maasim.
minsan pag nagluto si mama ng ano, yung pure talaga nas in yung kabsa talaga na pure. Ito parang hindi yata ito kabsa. Iwan ko na yung nangyari. Ang tawag dito, kabsa-kabsa. Maasim. Pareho tayo. Pag nagsuklay ako, pag naligo lang. Minsan, ano pa, kamay ko lang sinusuklay ko kasi pag ganyan mo ng buhok mo, pag ganyan mo ng buhok mo sa dulo, o dami-daming nakaano dito na buhok. As in, parang may cancer ka talaga. Hi, Peter! Good morning po. Ayoko na kumain. Pinala ko lang yung kanin dito kasi. Ang oras na. Hi, tao da sa babaw. Hindi ko po mabasa yung mga pangalan nyo. Iwan ko dito nangyari sa FB ko. Pero nung nakaraan, lahat ng naka-views dyan sa taas makikita ko yung pangalan. Pero ewan ko, 3 araw na itong ano ko, itong Facebook ko, sira. Oh, ayan oh. Kita mo yan oh, yan. Nipis-nipis na yan. Alam mo dati yung buhok ko dati, ang kapal nito. As in makapal yung buhok ko. Pero simula nung nag-abroad ako, naku, para magkakaroon pa ako ng airport sa ano, sa noo. Lumalapad yung noo ko, tapos nakakalbo yung ulo ko. Manipis na yan, oh. Tapos manipis na yan, oh. Parang walis ting-ting na to. Parang walis ting-ting yung buhok ko. Mahaba nga siya. Mahaba na. Tapos, sa sobrang araw-araw na ano, sa araw-araw na puyod, nagiging ano na siya, nagiging kulot na. Tapos, maliban sa kulot, para na siyang walis na matigas. Ay, ano. Hindi parang hindi naman matigas. Parang, basta, parang, para na siya, para siya. Haba na itong pagdating ko dito dati, maiksi lang to. Tapos, nakalimang putol ako nito. Pinutulan ko to 5 beses. Ngayon, mahaba na naman ulit. Sabi ko nga puputulan ko, kaso nga lang, baka uuwi ako hindi ko putulan. Kaso wala pa akong ticket. Mahal sobrang ngayon ang ticket ay nasa 6,500 yung pinakamababa. 7,000, sumusunod 8,000, hanggang 10,000 yung ticket ngayon. Dapat November pa ako uwi. Hanggang ngayon, kahapon chinat ko yung anak ni Amo na i-remind si Baba sa ticket ko. Wala pang update. Sabi ko, aantayin ko hanggang Webis. Pag hindi pa sila maka-update sa akin kung anong plano nila, ako na mismo mag-offer sa kanila na ako maghanap ng bibilhan ng ticket kasi meron yung kaibigan ko, merong kakilala na nagbibinta ng ticket. Ano ba yun? Sa Kapis nun ata yun. Meron doon, pwede sa kanya, magpapa-book ng ticket doon. Kaso nga lang, yung available nila na ticket ngayon ay April, May ata, June, July, August, mga ganon. Pero medyo mura siya. Nasa 3,000, 2,500, ganon. At saka refundable kapag hindi ka maka-flight, i-refund yung ticket. Kaya pag sabi ko sa Webis, hanggang Webis, pag hindi pa nila ako na-update, ako na mismo ang mag-offer sa kanila kasi gusto ko talaga umuwi. Yes. Almost 100,000. One way only. 90,000 up to 100,000. 100,000. Yes. Mahirap umuwi Pilipinas.
Oo nga. Alex Manansala, are you half Filipino, half Canadian? Bakit nakakaintindi ka ng Tagalog? Ang mahal nga. Yung noodles ngayon, ang mahal na. Sa akin dito kasi, gusto ko makaalis dito at saka lumipat sa iba kasi kahit sabon, shampoo, lahat ako pa bumibili. Yung sahod ko dito na 1.5, babawasan pa ng pinambili ko ng shampoo, pinambili ko ng sabon, toothpaste, mga ganon. Mga personal hygiene ko. Oh, magkano na lang matira? Nabili pa ako ng noodles. Sa noodles na sa isang buwan na noodles siguro, mga 8 pack yun. 8 pack yung isang pack ng ganyan. Oh. Yung 5 yung laman. Kasi yun lang talaga yung madali lutuin at saka kainin, lalo na pag umaga bago magtrabaho. Oo, free ang wifi. Free ang wifi. Obligasyon naman nila yan na i-free ang wifi natin kahit ano. Sobrang damot naman nila na may wifi tapos hindi pa tayo pa ikukunik. Pero nakalagay talaga sa kontrata natin kahit saan. Yep, I'm Canadian citizen. But you are Canadian. Why you are understand Filipino, Tagalog? Nakalagay talaga sa kontrata natin na kanila talaga yan, yung mga shampoo natin. Pati ng napkin sila nga dapat bibili niyan. Ito wala. Sa akin dumating ako dito nabilhan lang ako isang petroleum jelly, isang shampoo, isang lotion yata yun. Pagkatapos nun wala na. Ako na talaga hanggang ngayon, 2 taon may na. Okay. So, Pilipino ka. Pure ka na Pilipino. Tapos, Canadian citizen ka lang. Ganon. Kaya naman pala. Nakakaintindi ka ng Pilipino. So, dyan sa bahay nyo, nagtatagalog kayo, ganon. O, nag-English talaga kayo. Okay. Tapos alam mo yung tinapay, pag napunta ako ng Bacala, nabili pa ako ng tinapay. Kulang pa nga yung yung 100 real pag napunta ako ng Bacala. Bibili ako ng 2 pack na noodles. Tapos tinapay na 10 na magkano yan? Tagong 1.50 real na yon. Bibili ako ng sabon, bibili akong shampoo. Magkano yung shampoo dito? 18, 20. Lotion dito, 21. Bibili ka pa ng toothpaste, bibili ka pa ng kung ano-ano. Yung 100 talaga kulang sa pagpunta. No French and English too. Okay. Are you married? Married ka na, Alex? Ano ba dapat itawag ko sa'yo? Brother? Brother Alex? Or what? Friend? Brother? What do you want? Pero dati sa amo ko doon sa Riyadh, lahat-lahat talaga. Pati napkin Yung amo ko doon dati pati napkin. Doon, yung katulong doon sa taas, may katulong doon sa anak ni mama. Sa likod namin. Alam mo, mahirap magsalita kasi nasa social media tayo.
Pero alam mo ba yung ano, yung wifi niya, binabawas yun sa sahod niya. 100 real ata, 150. Buwan-buwan. Sira ulo, sabi ko, sira ulo yun. Tapos, hindi pa yan siya makagamit ng, ano, ng wifi sa araw kasi dalawa kambal yung alaga niya. Binagbawalan siya. Makagamit siya ng wifi. Makagamit siya ng Facebook sa gabi. Ilang oras lang naman yung gamit nun. Hindi nga makakaubos ng 2 oras o 1 oras kasi syempre, anong oras na nagpapahinga siya matutulog. Grabe yung amo niya. Buti nga dito sa akin, unlimited ako dito. Basta walang ginagawa, pwede ako magdudut. Kahit nga may ginagawa ako, nagdudut-dut ako. Tago lang ako sa likod ng pintuan, sa CR, sa likod ng sopa. Saan-saan lang ako makapagtago. Oo, hindi nga maganda. Tapos hindi rin, alam mo ba, hindi rin siya binibilhan ng mga gamit. Tapos pag may masira, sabi pa rin sa kanya, pag may masira ba, kahit hindi naman siya sumira, sabi sa kanya, babawa sa sahod niya. Sabi ko, uwi na tayo pag ganyan. Nung una alam mo, gustong gusto ko yung amo niya dati. Nung unang dating ko dito, gustong gusto ko yung amo niya. Kasi, yes, not me. Yung isang katulong dun sa taas. Alam mo dati, nung unang dating ko dito, gusto ko yung yung amo niya kasi, alam mo yung magpumunta sila dito, kasi lagi sila dito eh. Pag weekend, andito sila lahat. Lahat ng anak ng amo ko, lahat ng apo andito pag weekend, mula Webes, Biyernes, Sabado. Alam mo yung pangiti-ngiti yan sa akin, yung ganun. Pero nung bandang huli, nung ko nakita talaga yung ugali niya, ang sama-sama talaga ng ugali niya. Masama yung ugali niya. Simula nun, pag pumunta yan dito, pinapalakihan ko rin ang mata ko kahit kahit hindi malaki masyado yung mata ko, nilalakihan ko yung mata ko sa kanya. Kakasura yung Tapos, yung mga namin dito, kung baga yung galawan namin dito sa bahay, pinapakailaman niya yan. Katulad niyang tawagin ako ng amo ko, o tawagin ako ng anak ng amo ko. Pinupuna niya yan. Ang sagot ko sa amo, kung paano ako sumagot sa amo ko, kung paano ako kumilos, pinupuna niya yan. Parang sira ulo eh. Pag bakasyon talaga, grabe. Ipon-ipon silang lahat. Pag tinatawag ako ng amo ko, yung talagang sagot ko niyan, what? Hindi ako sumasagot ng ng wait, ganun, yes, ganyan. Coming, hindi ako sumasagot ng yan. What? Ginaganon ko yung amo ko kasi, yung mga tao dito kasi, pasigaw. Yung pag tumawag sa'yo, akala mo emergency, akala mo may sunog. Kaya nung una, parang, yung tawag dito, yung masakit ba sa pakiramdam na pag tumawag sila sa'yo, para lang sinisigawan, yung ganon. Pero nung bandang huli, parang nasanay na rin ako. Kaya pag tumawag sila sa akin, kung gaano kalakas yung tawag nila sa akin, ganun din kalakas yung sagot ko sa kanila. What? Ganon din ako. Yung isang beses, pinuna niya. Ano daw yung sagot ko daw, ano daw. Yan ako eh. Hinarap ko siya, sabi ko, what? Kaya nga naman ay sagot ko, edi what naman talaga. Kaya pag pumunta yung mga anak niya dito, hindi ako nag-aalaga kasi ayaw kong masanay. Tapos yung anak niya na 3 years old noon, ngayon parang 4-5 na ata yung anak niyang babae, yung pangalawa niyang anak. Napakasinungaling, 3 taon pa lang noon sinungaling na. Marunong gawa ng kwento. Isipin mo ha, hindi ko yan trabaho. Pupunta yan dito, ako magpapalit ng diaper niya. Nagda-diaper pa noon nung bagong tatay ako dito. Ako maghugas sa kanya. Isipin mo, sinumbong ako dun sa nanay niya sa taas. Ang sabi niya sa nanay niya, hinugasan ko daw gamit kong paa ko. Paano ko siya hugasan gamit ang paa? Diba? Masira ulong bata.
Ngayon, araw-araw kami nagsasagutan ng amo kong babae. Kung anong sinasabi sa akin, sagot ako ng sagot. Dati sinasabihan niya ako, uwi daw ako. Sinagot ko yung dati, sabi ko, sige uwi ako, wala akong problema. Uwi ako eh. Ngayon sinasabi niya naman sa akin, malaki daw yung sinasahod sa akin. Sabi ko sa kanya, 1.5? 1.5? Ano ko sa, diin, malaki? Saan? So, malaki? Ginaganyan ko yun. Tatalikod lang yan. Tapos, ang gustong-gusto pa niya yan dito, pag naglalampaso ka, susunod yan sa'yo. Yung paa niya, ang dumi-dumi. Ang tsinelas niya, ang dumi-dumi. Bumabakat-bakat dun sa nilampasuhan mo. Inaano ko yan kaagad. Sabi ko, tingnan mo yung paa mo. Ang dumi-dumi, sabi ko. Nga, lampaso ako ng lampaso. Tapos, dumidumihan mo. Tapos, reklamo ka. Yung matandang babae, tatalikod na lang yan. Yung bata talaga, hanggang ngayon talaga, yung bata talaga, hindi masabihin na nag-ano ako, yung tawag, nagtatanim ng galit dun sa bata, kasi syempre bata yun eh. Pero hanggang ngayon talaga, iniisip ko talaga yung sinabi niya na ganun, na hinugasan ko daw siya, paa daw ang gamit. Paano ko siya mahuhugasan na paa yung gamit? Sabi ko, sinungaling. Sabi ko dun sa yaya niya, grabe talaga, sabi ko, yung alaga mo. Sinungaling, bata-bata. Hindi ko talaga lubos maisip na 3 years old na bata, ganun. Grabe magsinungaling. Simula noon, mainit ng ulo ko sa bata. Totoo lang. Pag pupunta yan dito, sabi ko sa kanya, papunta ka dito, tapos naman sabihin mo sa nanay mo. Ganon din pala yung kapatid niyang lalaki, sinungaling din. Sinumbong ako sa nanay niya na hinawakan ko daw sa ulo yung kapatid niya. Saka hinila-hila. sabi ko kung hinila-hila ko to dun sa ulo yung kapatid mo, edi sana naputol na yung ulo ng kapatid mo. Sabi ko, tingnan mo yung CCTV. Tingnan mo yung CCTV. Kasi may CCTV yun dun sa kanila eh. Grabe talaga. Kaya ang mga bata dito, hindi katulad ng mga bata doon sa atin na mga ganyang edad, takot magsinungaling. Dito, yung mga bata dito, bata-bata pa nila, number 1 na sa sinungaling. Kaya dapat nga sa atin, kung mga first timer dapat marunong talaga sila mag-ingat ba. Tapos siyempre marunong kang marunong ka din sumagot. Kasi dito kapag kasalanan mo, tapos at kapag hindi mo kasalanan mo pa rin kapag hindi ka sumagot. Kailangan dito talaga marunong kang sumagot. Kasi kung pakita mo sa kanila na takot ka, doon pa sila nasasarapan na pahirapan ka ay. Ako uuwi na talaga ako. Sabi nga sa akin dito, i-extend, nila ako. Mabalik daw ako. Tapos wakasyon ko daw 3 months. Isip ko. Pero magpa-re-entry ako kung gusto nila, i-re-entry nila ako. Wala namang problema sa akin yun. Kasi sa hirap naman ng buhay ngayon sa Pilipinas, yung iniisip ko ba, hindi ko alam kung makakaalis ako kaagad kasi ang plano ko kasi magdudubay ako or mag-Kuwait kasi din sa Kuwait may nag-aantay sa akin doon na pwede kong pasukan na kaibigan ko, magkasama kami or sa Dubai ako. Pero sabi ko sa hirap ng panahon ngayon, tapos ang pandemic ngayon tumataas na naman ngayon yung bilang na may COVID. Sabi ko magpa-re-entry ako dito kasi kung hindi ako makaalis kaagad doon kung saan ako pupunta mag-a-apply ng bago, pag wala akong choice, pag matagal na ako sa Pilipinas na ilang buwan, tatambay ako doon. Hindi naman pwede yung ganun. Kaya sabi ko, para kumbaga may last choice ba ako pag wala talagang mangyari sa application ko doon, may last choice ako na pwede ako bumalik dito. Kasi dito sa totoo lang, kahit mahirap naman dito, marami sila.
Dito sa loob ng bahay siya, pang 10 sa akin. Tapos, every weekend, ilang pamilya, 6 na pamilya ang pupunta dito. Isang barangay sila dito, grabe. Tapos araw-araw may isang pamilya na pupunta dito. So, ibig sabihin, sa isang araw, hindi bumababa sa 15 na tao yung tao dito sa bahay. Tapos pag weekend, mahigit sila ilang dosina dito. Maybe I take the booster shot maybe February. I think, or this January. Paano nila dagdagan yung sahod ko? Kuripot nga nila. Kaya gusto ko na umuwi. Pero kung wala talaga ako choice, kaya magpa-re-entry ako. Pag wala talaga ako na choice doon, pag nandun sa Pilipinas, hindi ako nagluluto. Hindi ako nagluluto, pero tumutulong ako sa kusina. Parang ako na lang din kasi sila naman buhos ng buhos lang naman doon sa kaldero. Ako naman yung ako naman ang gumagawa lahat. Ang kalat pa nga. Mas maigi pa nga siguro na ako na mismo yung magluto-luto doon sa magsalang-salang sa kaldero para maano ko yung dumi. Sila tilamsik dito, tilamsik doon, tilamsik sa sahig, tilamsik sa sa dingding. Tapos lahat ng Diyos ko. Yung mga tomato sauce sa dingding, sa sahig, sa mga kung saan-saan pa na tumitilamsik. Grabe. Yung hindi ko talaga magustuhan sa kanila dito, yung pagkadugyot nila. Sabi ko naman pag wala na talaga akong choice, babalik ako dito. Kaya magpa-re-entry ako kung gusto nila. Pero sabi ng amo ko kasi babalik ako dito. Nagpahuo naman ako. Sabi ko oo. Para pag dating ng time na wala akong ibang choice, hindi babalik ako dito. Kasi dito kahit marami sila, o di ba nakayanan ko ngayong 2 taon mahigit, 2 taon at kalahati. Kaya ko na pakisamahan yung, kumbaga kaya kong pakisamahan yung nila, yung ugali. Kayang-kaya ko na dalhin. Kaya, wala na. Oo, matulog na tayo. Ako din magtutulog na rin ako. Oh, nawili ako kadaldal. Ganyan ako ay daldal ng daldal. Tapos hanggang di ko na mapansin kung anong oras na. Patuloy lang ako sa kadaldal. Bye-bye. Bukas naman uli mamaya pala. Pag may time ako mamaya. Bye, Mary. Bye, Alex. Sino pa yung sa taas dyan? Mayroon pang 4 sa taas, oh. Bye-bye. Bye, Javins. Bye, Konkon. Hindi ko mabasa yung Good night. Meron pang 2 sa taas, oh. Hindi ko mabasa. Bye-bye sa inyo lahat. At saka good morning. Mag-almusal na kayo dyan, mga taga-Pilipinas. Mag-almusal na kayo. Bago magtrabaho. Kasi, hi Rin. Good morning Rin. O, ayan dyan na yung anak ko. Thank you, Alex. What time, Alex? Pamahaw na ka mo rin? Ako bago lang ako katapos kakaon. Magpahuway naman ako dugay-dugay kay parte kalamig. 9 degrees na dito. Kaya na magbabay na ako sa inyo. Mamaya yun, naglaga pa ka. Mamaya pag napansin nila na bukas pa yung ilaw dito, magtataka yung mga yan, mag-uutos pa yan sa akin. Kaya na bye bye. Afternoon pala dyan sa inyo. Yung mama ko, yung lola ko, pero mama yung tawag ko, nasa siya, pareho kayo ng time, nasa Amerika rin siya. Sabi niya nga sa akin noon, mag-asawa daw ako ng Amerikano. Oh my goodness. Bye-bye, Alex. Bye-bye rin. Chat na lang tayo rin. Pahinga na ako. Bye-bye sa inyong lahat. Ingat po kayo dyan. God bless po. Love you guys. Bye-bye.